إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang Battle of Tabuk. Alhamdulillah, inshallah, malapit na natin matapos ang Sira of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nakaraan ay pinaksa natin ang paghahanda ng mga kamusliman, ang pagbibigay sadaka ng mga kamusliman para sa pakikipagdigmaan ito. At alam natin, ang lahat ay talagang nagpalisaan ng mga kamusliman sa pagbibigay ng kanilang maitutulong sa battle na ito. Dahil una, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang tumulong dito ay ipinangangako sa kanya ang paraiso, no? Ang kapalit ng pagtulong nila ay paraiso. Of course, sino nga na ba namang ang hindi tutulong dito? Kahit na nga ano lamang ay tutulong mo sa abot ng iyong makakaya, except of course ang mga hipokrito, no? So makikita natin nakaraan, mayroong nagbibigay ng 3 dakot ng datiles, yun ang abot ng kaya nila. May mga pati mga babae, mga ring nila, mga hikaw nila, mga actress nila, at iba-iba, etc. Actually, mayroon din. Actually, si Kadi Ibn Malik, nagbigay lang dito yan. Inshallah, ng 1 dakot na datiles na kung saan pinagtutuya pa ito ng mga hipokrito, no? Na hindi raw kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ganung uri ng sadaka. Ano ba naman benefits o pakinabang ng ganung kakaunting sadaka, no? Pinagtatawanan pa siya ng mga hipokrito, bagamat ang mga hipokritong ito kahit nakatiting ay hindi man sila nagbigay ng tulong sa Battle of Tabuk nito. Bagkus sila ay nanunuya lamang, no? Sila ay mga nanunuya lamang. Of course, mayroon din kaya dito may sahaba, isa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, "Ya Rasulullah," sabi niya, wala akong ibibigay. Sabi niya, wala akong ibibigay, Rasulullah, maliban ng aking dangal o dignidad, ya Rasulullah. Sabi niya, ibibigay ko kahit na ano, ang aking dangal o dignidad, kapalit ng aking sadaka, ya Rasulullah. Itong dignidad at dangal na ito ay bigyan kayo ng proteksyon laban sa mga hipokritong ito, ya Rasulullah. So ito tinanggap ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mula sa kanya ang kanyang sadaka. Alhamdulillah, no? Makikita mo ang kanilang sinseridad sa gusto nilang pagtulong sa Battle of Tabuk na ito, maliban sa mga hindi sumasampalataya o mga hipokrito, sila ay hindi tumulong dito. Bagkus, ang mga hipokritong ito, no? Ang mga hipokritong ito, makikita mo, they love dunya. They love dunya. See? Ayaw nila ibigay, gastusin, gugulin ang kanilang karangyaan, ang kanilang salapi sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin ito ang dahilan kung bakit ayaw nilang sumama sa Battle of Tabuk, hindi lang sa malayo, kundi sa gusto nila ang buhay ng dunya. Hindi nila maiwanan ito, baka mawala sa kanila, gusto nilang bantayan ang kanilang karangyaan, no? Except sa ang tunay na dahilan ay nalalayo sila sa iman kung bakit tayo nila si mama. So isa sa dahilan dahil ang pagmamahal nila sa dunya ay ayaw pa nila itong sila'y madatnan ng kamatayan, no? That's why makikita mo ang trabaho ng mga hipokritong ito. Instead na sila ay tumulong, hindi sila tumulong. At sila ay nag-aakay o nag-uudyok pa ang mga munafik na ito upang patamlayin ang mga Muslim, na sila ay sumama kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa expedition papuntang Tabuk. Kinapatamlay pa nila sa pamamagitan ng kanilang pagsabi, halimbawa, wag na kayong umalis muna ngayon, no? Napakahinit. Kasama kayo sa mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mahirap ang paglalakbay sa ganyang panahon. Napakainit, no? Alam niyo, summer ngayon. Ito ay araw ng tag-init. So napakahirap nito. Mayroon kayong pamilya na iiwanan, tutuusin, kailangan mayroon silang sapat
na makakain sa ganitong panahon. Pag mainit na ganitong panahon, hindi sila makapag-anak po, hindi sila makalabas dahil sa sobrang init, iiwanan nyo sila. So, iba't ibang pamamaraan ang kanilang sinasabi sa mga kamusliman upang mapatamlay nila na sila'y sumama sa Baitul Tabuk. So makikita mo, ang kanilang gawain, hindi na tumutulong, naninira pa ng mga loob para humina ang loob ng mga kamusliman na sila ay sumuway sa pag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na sila ay sasalakay sa Baitul na ito. Halala, no? Ito ang gawain ng mga Tabuk. Ito ang ng mga hypocrites. At ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, actually, nang mag-declare na siya na sila ay lilisan na, aalis na sa lugar ng Madina upang pumunta sa kanilang paroroonan. Actually, makikita mo itong mga hipokritong ito pagkatapos magkatapos na patamlayin ang mga Muslim sa kanilang mga iba't ibang pamamaraan upang hindi sumama sa Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahil wala silang magawa, dahil willing at sinseridad ang mga Muslim, so sila ay makikita mo naman ngayon, isa-isa silang nagbibigay ng pakiusap kay Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na kung saan na payagan silang maiwan sa Madina. Actually, ang pakiusap nito nung bago umalis ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, sila gumagawa ng excuse at actually nung pagdating naman ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, mayroong ibang hindi nakiusap, doon sila gumawa ng excuse kay Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibig sabihin, before Baitul Tabuk and after Baitul Tabuk, ang mga hipokritong ito, magkabilang panig ay gumagawa sila ng mga excuse kay Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isa dito ang isang pinuno sa mga hipokrito na kung saan si Jad ibn Qais, isa ito sa nakiusap kay Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam niyo ba ang kanyang estilo? Tingnan natin ang kanilang estilo, no? Itong mga hipokrito na ito, ang natin ito ubod ng sinungaling kapag ito ay mga hipokrito. That's why ang katangian ng mga hipokrito ay sinungaling, no? So, ubod na sinungaling, ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ay pinagbabawal niya ang Muslim na magsinungaling na kung saan ito ay hindi kailangan gawin, ay ginagawa mo ito ay isang kabilang sa gawain ng mga hipokrito. That's why ito pinapabawal sa atin ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na tayo ay magsinungaling, lalo na especially kung wala itong benefits of pakinabang, no? Kung bakit mo gagawin ito, is not necessity rin. Okay? So pinagbabawal ito sapagkat ito ay gawain ng mga hipokrito. So tulad sinabi ni Jad ibn Qais, no? Sabi niya, Rasulullah, sabi niya, pwede bang sabi niya, maiwan na lang ako rito? Sabi niya, maiwan ako rito, ya Rasulullah. Kasi nakita siya ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, sabi niya, Jan, sabi niya, hindi ka ba willing na sumama sa Baitul Tabuk? Sabi niya, hindi ka pa ba maghahanda? Sabi niya, Rasulullah, sabi niya, pwede bang makiusap ako, Rasulullah? Sabi niya, na maiwan na lang ako dito, Rasulullah. Sabi niya, bakit? Sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabi niya, Rasulullah, alam mo naman ako, sabi niya, maging ang tao ko, alam nila ang kahinaan ko. Napakahina ko pagdating sa mga babae, Rasulullah. Baka makita ko ang mga babae doon sa Banu al-Asfar, doon sa Romans na makita ko, ya Rasulullah. At kapag nakita ko ito, ako ay madaling magnasa. Sa ganito, sabi niya, pag nagnanasa ko, baka makagawa ko ng kahalayan doon, magkasala ako, ya Rasulullah. So, kung pwede, para huwag mo akong ilagay, ya Rasulullah, sa kahirapan na sitwasyon, mahirap sa akin ito, maiwasan po. So kung pwede, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, maiwan ay, sabi niya kay Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maiwan na lang ako dito sa Madina, sabi niya, no? So ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam tumalikod, sabi niya, ay accept ko yung pakiusap mo. Ano naman ang Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, likas sa kanya ang pakiusap ay palagi niya itong tinatanggap, no? Maliban ito sasalwa sa gusto ng Subhanahu wa Ta'ala. Kung hindi naman, ay hindi ito tumatanggi. Even na kapag ikaw ay humihingi, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, wala na nga ito. Gumagawa pa ng paraan para bigyan ng tao bago umalis, no? Ugali na ito ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, no? That's why, kapag nakikiusap ng mga hipokritong ito, tinatanggap ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ang kanilang mga pakiusap. So, isa-isa, alos sa kanilang nakiusap kay Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganon din, of course, si Ubay bin Salul ay naiwan din sa panahong ito, na nakiusap din kay Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So dito, sa mga alibay nilang itong iba-ibang alibay na walang katotohanan, mga kasinungalingan, inireveal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang chapter 9, verse 49 na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ دَنْ لِي وَلَا تَفْتِينِي عَلَى الْفِتْنَةِ
Sa katuwa ina jahannama lamuhitatun bil kafirin. At sa lipon nila, mga munafik, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mayroong nagsasabi, ako ay iyong payagan na manatili sa aking tahanan, alambaga na huwag makipabilang sa jihad, no? Banal na pakikipaglaban para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay huwag mong ilagay sa pagsubok. Sabi ni Jat Ibangkas, huwag mo akong ilagay sa pagsubok, huwag mo akong ilagay sa sitwasyon na mabigat. Walang alinlangan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay nahulog sa pagsubok at katotohanan, ang impyerno ang papaligid sa mga hindi sumasampalataya. So dito ay kinustiga siya ng Allah subhanahu wa ta'ala itong si Gad at mga iba pang nakikiusap kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila ay gumagawa ng mga alibay at ang pag-aalibay nilang ito, no, ay ang siyang magbubulit sa kanila para sa kaparusahan sa kabilang apoy. Actually, ang Allah subhanahu wa ta'ala ayaw niyang pagbigyan sana dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na dapat hindi niya ito paitulutan itong mga ito At dahil hindi naman kasi alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila ay nagsisinungaling o either na alam niya dahil mga hipokrito ito, no, pinababayaan na lang sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Pinababayaan na lang sila sa kanilang mga kasinungalingan dahil ang gusto kasi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila ay talagang manampalataya, maging totoo. Di ayaw niya nga itong masaktan. Alam natin, gusto ng mga sahaba ay kipilan ng buhay mga hipokrito, pero kaya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil baka sabihin daw ng mga tao o sa darating na pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kasamaan ay kanyang pinapatay. That's why hindi niya ito ginagawa even na alam niyang mga hipokrito ito, no? So, dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Allah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Apallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadibin." Naway patawarin ka o Muhammad na ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? So bakit sila iyon pinayagan na manatili at maiwasa? Sana ipinagpalitan mo mo ang tungkol, sana ipinagpilitan mo ang tungkol sa iyong pinag-utos na sila'y tumungo sa jihad. Hanggat hindi naging malinaw sa iyo kung sino ang nasasabi ng katotohanan at yung malamang kung sino ang mga sinungaling. Yun ang dahilan. So dito makikita talaga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga totoong Muslim at mga peke o nagpapanggap o nagpupuno ring Muslim. Pero gaya na sabi natin, alam naman natin ang likas na ugali ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinasamantala ng iba tulad ng mga hipokrito na siya ay hindi marunong tumanggi hanggat ito ay hindi labag sa pananampalatayang Islam, no? Pero actually Allah subhanahu wa ta'ala ayaw niya talaga ito sanang payagan para maipakita kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam itong mga kasamaang gawain ng mga hipokritong ito, no? Okay, so bagamat gaya na sabi natin, ang gawain nila ay palaging magtaksil kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o maluya, o kaya naman ay palaging sumasalungat, o kaya naman ay nagbibigay ng kahinaan sa kasamaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Iba-ibang mga estilo. Sila pa rin ay kaaway sa pananampalataya Islam, itong mga hipokritong ito na nagpapanggap noon, mahirap kasama sa ating umma ito. Actually, that's why tinuro ito ng subhanahu wa ta'ala ang isang ugali ng tao sa banal na Quran, kung saan may tatlong ugali lang ang tao, isang di mananampalataya, isang mananampalataya at isang mapagkunwari. Ipinakilala niya ito dahil napakahirap nito makilala kung hindi niya pakikilala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga munafik, kasi ang panlabas nila ay pang Muslim, nagsasala sila kapag nakikita sila o pero pag hindi nakikita, hindi ginagawa ito, pero hindi natin ito nakikita, pero ang kanilang puso ay taliwas dito, no? So hindi naman natin alam ang kanilang nasa loob ng puso. Alam ba natin sila ay nagpapanggap lamang? So itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala ang action panlabas upang mahuli natin kung ano ang nasa puso nila, kung sino talaga sila, totoo ba sila, sinungaling ba sila, o sila ay tunay na mananampalataya. So even na ganito ang ginagawa nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, no, hindi siya willing na ito'y patayin ang mga to, even na hinihiling ng kanyang mga kasamaan na ito'y patayin ng mga hipokrito. Hindi niya ginawa dahil ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na baka sabihin ng mga tao ng kanyang mga kasamaan ay pinapatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ng kanyang kasamaan. Actually, makikita mo ang isang gawain nilang mga hipokrito sa panahong ito. Nag-meeting pa sila sa tahanan ni Suwailim, no? Nag-meeting pa sila sa tahanan ni Suwailim upang hiikayatin na hikayatin ang mga kasamahan nila na sila ay huwag sumama kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At
ikayatin itong mga kasama nila na mga hipokrito, huwag kayong sumama kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinasabi ng kanilang mga namumuno tulad ni Jad o ni Abdullah na ganito. So may iba-iba silang pamamaraan at may iba-iba silang mga technique o may iba-ibang anggulo na kung saan ginagamit nila bilang kasinungalingan. Actually, mayroon dito sikreto si Abdullah Ubay bin Salul, no? Si Abdullah bin Ubay bin Salul, mayroon siyang natanggap na liham mula sa Roma. Inshallah, mamaya ay tatapikin natin ito kung kanino galing ito. Especially, mayroon silang isang napakasamang target dito laban sa mga kamusliman. That's why nagpulong sila na sila ay huwag sumama sa mga kamusliman sa pagtatravel na ito. Mayroon tayong mahalagang gagawin dahil mga hipokrito, ito ay para sa kabutihan natin. At ibig sabihin, alam na nila yan, itong kabutihan nito ay matagal na silang tinatago ang puot at galit sa mga kamusliman. Gusto nilang makaganti sa mga ito, lalo na especially si Ubay bin Salul. Ang mga namumuno dito gusto lang maibalik ang kanilang mga pamumuno na alos magmuno na noon si Ubay bin Salul. Niya lamang ay dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung bakit hindi ito natuloy. So of course ito ay minimiti pa rin ni Abdullah Ubay bin Salul, no? So alhamdulillah. Dito ay nakarating kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang plano nilang ito, ang pag-uusap nilang ito. So hindi niya ito pinapatay ang mga hipokritong ito, bagamat alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kundi ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, sa kanilang mga ginagawang mga pagtatraitor na ito. Pagtataksil, alam natin sa ang pagtataksil, pagtatraitor, ito'y kamatayan. Pero hindi pinagagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng mga tao, pinapatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasamahan. See? So, in-order niya na lamang ang bahay nitong si Suwailim na ito ay sunugin. So, sinulong nila ito, tinorddown nila ito at sinulong ito ng mga kamusliman. So, of course, ito ay makikita mo ang pagsunog dito, bagamat hindi sinaktan ng hipokrito, pero matindi itong babala. Isa itong message sa mga hipokrito na ito ay matinding paalaala. Itong ginagawa nila, matinding paalaala sa kanila ito na dapat hindi nila ginagawa, hindi nila aniaadlangan ang mga tao sa pagpunta sa tamo, pakikipagbigma sa landas ng Subhanahu wa Ta'ala. Actually, dito ay talagang landas na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang pinakikialaman, no? So, alhamdulillah. Pero hindi pa rin ginawa yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila pipila ng buhay. Actually, gumagawa siya dito ng desisyon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napaka-wisely na desisyon ang ginagawa niya dahil ang katwiran ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itong mga hipokritong ito, kung magpapatuloy kang magpakita ng pagkatigasan ng loob sa kanila, pagkamatigasan ng pag-uugali, panlabas, ay automatic talagang lalayo ito. Pero kung pakikitaan mo ng maganda ito, gaya ng mga nangyari sa iba, na kung saan naging totoo silang Muslim dahil sa pinakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kagandang loob sila sa kanila. So actually, ang mga ibang hipokrito noon na dati ay naging totohanan ng mga Muslim. Especially, as para sa inyo, pagkamatay ni Abdullah Ubay bin Salul, ang mga iba talaga o almost na hipokrito ay magpakatotoo na dahil sa nakita nilang hindi naman sila inaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na totoo siyang propeta, siya ay napakabait niya, napaka-mapagbigay niya. So actually, pagkamatay ni Abdullah Ubay bin Salul, halos ang lahat ng hipokrito as para sa inyo, talagang nagpakatotoo na silang Muslim, no? Tinanggal nila ang kanilang mga pagka-hipokrito o pagka-peking Muslim. Yun ang isang target ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan darating ang panahon, ito ay magpakatotoo sa kanilang pagmumuslim, magpakatotoo silang sambahin nila Subhanahu wa Ta'ala, higit itong malaking pakinabang. That's why pinagtitimpian niya ang kawalang pananampalataya nila ngayon, ang kanilang pagpupunwari, pinapalitan niya pa rin ito ng magandang pakikitungo upang sa ganun ay insyaallah dumating ang panahon na magpakatotoo sila, may chance sila na magbalik ng tunay na loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? So alhamdulillah. So ang chapter 9 verse 42, inireveal din ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kanila kasing alibay ay yung sinasabi natin, iba-ibang alibay ang kanilang ibinigay, no? Pero ang katotohanan, makamundo, labing dunya, ang kanilang tunay na alibay. Pero higit pa roon, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tunay ng kanilang alibay ay ito ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laukana, chapter 9, verse 42, no? Laukana, aradan, karibaw, wasaparaw, qasidan, la taba'uka, walakin, ba'udat alayhim syufah, no? Alayhim syuqah.
Okay? وَسَيَحْلِكُونَ بِاللَّهِ لَوِسْ تَتَعْنَا لَا كَرَجْنَا مَعَكُمْ يُحْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Kung ito ay isa lamang dagli ang pakinabang, kung ang sinabi mo dagli ang pakinabang, labing yaman sa kanilang harapan, at isang maginhawang paglalakbay, sila'y susunod sa inyo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung pakinabang sasabihin mo at magaan na paglalakbay, sila'y susunod sa iyo. Subalit ang layo ng paglalakbay sa Tabuk ay mahaba, malayo sa kanila, at sila'y nanumpa sa ngalan ng subhanahu wa ta'ala, kung kaya lang namin na katiyakan kami sumama sa inyo. Ito mamaya bigay ko kung kailan binaba itong verse na ito. Sila'y nangawasak sa kanilang sarili na babatid nila na sila, di Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay sinungaling. No? Actually, ang verse na ito, bumagsak ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pabalik siya sa Madina. No? So, ito ay isang alibay na lamang nila. Ang totoong alibay nila, sa ayon na ito, no? Ang difficult nature ng journey, napakalayo. Ito ang dahilan. Ayaw nila, napakalayo ng paglalakbay dito. Ayaw ko. O gagawa na lang silang pahalibay ng iba na hindi nila sasabihin kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, napakalayo niyan eh. Hindi nila sasabihin yun, iba-ibang alibay ang kanilang mga ginawa. Pero ang totoo, ay nalalayuan sila dito. Of course, ang kanilang karangyaan ay hindi nila maiwan, no? Hindi nila alos ito maiwan. Pero kung sasabihin mo, sabi na sa Subhanahu wa ta'ala, sabihin sa kanila ito'y kayamanan, labing digmaan, at napakagaan na maglalakbay, abay, susunod sila. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, makamundo eh, no? So, susunod sila, sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala. So, nakikita natin dito, yun, kung in-invite sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ganun, labing digmaan, malapit lang, maluwag ang paglalakbay, susunod sila, sabi ng Subhanahu wa ta'ala. Pero dahil sa nalaman nilang ito'y napakalayo, ito ay hindi nila tinanggap at iba-ibang alibay ang kanilang mga ginawa, no? Alhamdulillah. So, sila ay nag-imbento ng kanilang mga excuse kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi naman totoo. So, makikita nyo ang verse o reason, ang verse na ito, ang chapter 5, verse 42, ang dahilan dahil nalalayuan sila. So, makikita mo ngayon ang pagkawasak nila, no? Huling-huli sila ngayon na ang ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi mo ganito, ikaw ay babae, ikaw ay mahina sa babae, pag nakita mo babae sa aspar, baka ikaw ay mabighani, ikaw ay madaling mabuyo at magkasala ka. Yun pala ang lahat ng inyong mga alibay, isa-isa kung ano man yan, hindi totoo, isa lang pala ang alibay ninyo dahil napakalayo. Hindi nyo rin maiwanan ang inyong kayamanan. So ito ay malaking pagkawasak sa kanila sa mundong ito at sa kanilang buhay. Isa itong criticize sa kanila, no? Isa itong criticize sa kanila, hinamak sila dito. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala ay pinakita ang kanilang mga kasinungaling. That's why sinabi ng subhanahu wa ta'ala, wallahu ya'lamu innahum lakadibun. Alam ng subhanahu wa ta'ala na sila ay mga sinungaling, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually naman ang mga munafik ay talagang sagad dito sa kasinungalingan. Like for example, sinabi nga chapter 63 verse 1, idha ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullahi wallahu ya'lamu innaka rasulullahu wallahu yashhadu innal munafiquna lakadibun. See? Kasi tingnan mo mapagkunwari sa nila subhanahu wa ta'ala, nagsasabi sila, kami nagpapatotoo sa iyo Muhammad, ikaw ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, batid ng Allah subhanahu wa ta'ala si Prophet sallallahu alaihi wasallam may kanyang sugo, at si Allah subhanahu wa ta'ala nagpapatotoo na ang mapagkunwari ay tunay na sila ay ubod ng mga sinungaling. So, itong mga mapagkunwaring ito ay ubod ng mga sinungaling. No? Itong verse na ito ay na-reveal before the Prophet sallallahu alaihi wasallam return siya from Tabuk papuntang Madina, no? So, na-reveal ito. So, makikita mo ang mga Muslim, mga munafik, sabi nila kung natiyak lang namin talaga ang kanilang layunin ay sila ay automatikong sasama eh. Sila ay automatikong sasama, sabi nila, no? Katiyakan kami sasama sa inyo kung kaya lang namin, sabi nila, no? Kung kaya lang namin kami ay sasama sa iyo. Kasi mayroon kaming kanya-kanyang mga dahilan, mayroon kaming mga alibay, necessity Hindi kami makasama, hindi kami makalis. Kung kaya lang namin, tiyak na kami sasama sa inyo, no? Pero ang mga ito ay hindi totoo. Hindi totoo. Kinonde na sila ng Allah subhanahu
wa ta'ala sa kanilang mga alibay na ang kanilang alibay ay mga walang katotohanan, peke, kasinungalingan ang lahat ng mga alibay nilang ito, no? So sila ay ipinakita ng Subhanahu wa Ta'ala, inilaglag niya ang ayan na ito, sila ay hinamak, sila ay kinutya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanilang gawain, pangungutya din sa pagsalisal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibinabalik ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila ang kanilang ginagawang pangutya, o sa kabilang buhay, lalo itong puputyahin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, especially pa sa paglipat ng sirat, no? Kawawa ang mga munapik na ito. Siya ay palayo tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi lang niya tayo sa makatawid dito pakapasok sa paraiso. Amin, Rabbil Alamin, no? Alhamdulillah. So makikita natin dito ang ubod ng kasinungalingan ng mga munapik na ito, at itong pagsisinungaling nilang ito, ang pag-aalibay na ito, siyang dahilan upang mawasak sila sa mundong ito, ang mga ipokritong ito, at of course, siyang dahilan upang mawasak din sila sa kabilang buhay na walang alinlangan ito ay mapapasa ipokritong ito, no? Alhamdulillah, that's why inire-remind ko sa aking sarili, sa aking pamilya, na iwasan natin ang pagsisinungaling dahil ito ay gawain ng mga hypocrites, no? Ito ay gawain ng mga hypocrites. Okay? So utos dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa jihad na ito, ang lahat ay ipinag-uutos na sumama, ikaw man ay binatilyo, na sa tamang edad ka, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay mahirap, no? Ikaw ay malakas, ikaw man ay matanda, basta't kaya mo. So, ipinag-uutos sa panahong ito, lahat sumama sa pagkikipagdigmaan, especially nagpatawag pa sa ka, at dumating pa ang mga iba-ibang mga tribo upang sumama sa jihad nito. That's why umabot sila in estimation 30,000. 30,000 Muslim, pinakamaraming Muslim ito sa buong pangyayari na paglalakbay nila, at pinakamalayong paglalakbay ito is Tabuk na ito, no? Labas na ito ng Arabian Peninsula, as far as I know, malapit na ito sa Roman Empire, no? That's why sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa itong pag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila ay magsihayo na kasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam tungo sa Battle of Tabuk. So sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, chapter 9 verse 41, infiru hipakaw wasikalaw wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Magsihayo kayo kahit man kayo ay magaan, alalaong baga, malusog, bata, binatilyo, mayaman, maginhawa, no? O may kabigatan, alalaong baga, may sakit ka, matanda, mahirap, hindi madali sa iyo ang mga bagay ito. So ikaw ay may sakit, ikaw ay matanda, hindi ka na inaatangan dito na mayo, kundi ang mga malalakas, ang binatilyo, mayaman, mahirap, kahit matanda ka, kung kaya mo, except kung hindi mo na kaya, so ikaw ay pinaatasang humayo, makipaglaban sa kapakanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Na kapakanan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan din ng inyong mga kayamanan at inyong mga sarili. Ito ay higit na mainam sa inyo kung inyo lamang itong nalalaman, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Actually, itong paggugol ng kayamanan at paggugol mo ng sariling buhay, ito ang siyang dahilan upang patawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng iyong kasalanan, at papasukin ka doon sa tarangkahan ng paraiso. Itong gumagawa ng mga ganitong gawain, ginugugol nila ang kanilang mga kayamanan, no? Para sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sila yaong papapasukin sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silang ginugugol nila ang kanilang mga kayamanan, of course ang mga sarili, lalo na especially kung ang kanilang mga buhay ay hindi nababalik na. Subhanallah, ito ang mayroong pinakamataas na gantimpala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ginugol nila ang kanilang mga kayamanan, ang kanilang mga sariling buhay, dahil sa paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kanyang sugo, sila ay makakapasok sa paraiso, no? Itong mga taong ito. Alhamdulillah. So, ibig sabihin, ang mga maglalakbay dito, yaong mga binatilyo, obligatory, sabihin natin, matanda ka man, kung malakas ka, mahirap, mayaman, ay kasama ka dito, even na mahirap ka, except kung talagang nalalangin ka sa kahirapan, ibig sabihin, kung walang magsasakay sa iyo, maglalakad ka, napakalayo nito. Actually, kung kaya mo maglakad, okay, pinapahintulutan mo sumama. Basta ikaw ay kaya mo at malakas ka, so pinapahintulutan ka sumama.
Pero kung hindi mo ito makakayan dahil walang magsasakay sa iyo, walang ah, masasakyan at wala kang pangangailangan makakain sa paglalakbay mo, so ito ay nasa kahirapan sitwasyon ka. Pero kung gusto mo sumama at may mga kapatid na nagsasakay ka, or either na palit tayong pagsakay ng kamelyo at share na kita sa pagkain, obligado pa sa ganito, obligasyon mo pa ang sumama dahil mayroong sa iyong sumasagot sa ganitong responsibilidad. No? That's why mayroong mga sahaba dito na sumama, naglalakad, pero palit-palit sila, hindi sila automatic naglalakad ng lubusan, no? Hindi sila automatic na kung saan sila ay naglalakad ng walang sakayan, kundi nagpapalitan sila, no? Hindi yung hanggang Tabuk siya ay naglalakad, hindi ito makakayanan. Pero mayroon talagang makakayanin to kung talagang ikaw ay willing na gawin mo ito. Like for example, si Abu Dar al-Ghifari, actually, dito ay naglalakad lang ito dahil ang kanyang kamilyo, isang sa dalawang sitwasyon kung bakit hindi niya sakay, either na may sakit ito, or either ipinaupan niya sa iba ito at hindi pa binabalik. That's why dala-dala niya ang kanyang kagamitan at siya naglalakad papunta doon sa mga Muslim, no? Nakita ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I hope si Abu Dar ito, sabi niya, pero sabi niya si Abu Dar nga, at sinabi niya kahabagan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, naway kalugdan siya ng subhanahu wa ta'ala. Si Abu Dar ay naglakad na mag-isa, si Abu Dar ay mamamatay na mag-isa, at si Abu Dar ay bubuhay mag-isa. At actually, ito ay nangyari sa buhay ni Abu Dar al-Ghifari. Na-topic na natin ito, no? At namatay siya na nag-iisa, ibig sabihin kasama niya ang kanyang pamilya, na kung siya nadaan siya ng Ibn Mas'ud, na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dadaan ng pangkat na sila naman ang mag-asikaso upang ilibing siya. At nangyari ito, no? Ito kay Abu Dar al-Ghifari na naglalakad siya, no? Alhamdulillah. So makikita natin ang lakas ng iman, silang mag-isa, talagang dahil hindi dumarating ang kanyang kamelyo o kaya may sakit ang kamelyo, hindi gumagaling, so naglakad na lamang siyang itong si Abu Dar al-Ghifari para habulin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga kasamahan. So kung kaya mo ito, so alhamdulillah, ito ay pinapahintulot ka na gawin mo ito. Ngunit kung hindi mo makakayanan, wala ka talagang masakyan, wala kang makain, walang makakapagbigay sa'yo, makakapag-produce, dahil natin paglalakbay nito ay kailangan ng tubig, ang pagkain, kung ito'y kakapusin, at wala sa iyo ang may responsibilidad nito, so mahirap para sa iyo ang maglakad at wala kang pagkain, so kamamatay mo ito. So ina-allow na sila ay maiwan ang mga may kapansanan, matatanda na hindi na nila kaya, mga bulag, mga pilay, so hindi na ito inaatasang pumunta rito, pero ang reward nila, because they are willing, dahil sabi natin nakaraan, ang gantimpala makakamit ng kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay makakamit nito dahil willing din sila sumama. Niya lamang sila ay mayroong mga excuse na tunay na katanggap-tanggap, kaya sila hindi makasama because of ang kanilang katanggap-tanggap na excuse. Now, sa jihad na ito, sa expedition nito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi niya ito itinago. Ibinunyag niya itong pakikipag-jihad na ito, na alam natin na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga nakaraang jihad niya ay itinatago niya ang kanyang expedition, no? Hindi niya agad sinasabi ito sa mga sahaba, no? Pero dito, magpatawag siya sa Makkah, ipinapaalam niya kung saan sila pupunta sa Tabuk. So, i-disclose niya ito, hindi katulad ng nakaraan. Ano kaya ang dahilan kung bakit i-disclose o inihayag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang motibo niya dito sa pagsalakay sa Tabuk? Bakit kaya? So, 5 bagay magbigay tayo. Unang-una, no? Dahil napakalayo ng travel na ito, the travel is very far, no? Very far. So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusto niya itong ipaalam sa kanyang mga sundalo, sa kanyang kasama, sa kanyang mga soldier, no? Upang makapagdala sila ng sapat ng kanilang paon, ng kanilang sapat na tubig para sa kanilang paglalakbay, dahil alam nila ngayon ang pupunta nila napakalayo upang mapaghandaan nila ang kanilang baong pagkain, pagkaong tubig. So actually, kahit pinaghandaan nila ito, nakaraan, tinatin natin, naubusan pa rin talaga sila ng tubig. Naubusan din silang pagkain. Actually, sa isang mga riwaya, makikita nyo, kumakain din sila ng mga daong na lang para lamang makaraos sila. No? Ang iba, pinagpapatay kamelyo para mainom ang mga tubig sa loob ng katawan ng mga kamelyo. No? Lalo sila kauhaw talaga. So talagang naubusan pa rin sila bagamat pinaganda nito. Paano kung hindi pa sabihin nito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, baka magdala lang siya ng tubig na isang araw ng paglalakbay, pagkain. So lalong mahirap sitwasyon. That's why sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang motibo niya sa pagsalakay nito, hindi niya tinago para mapaghandaan nila unang-una ang kanilang provision, ang kanilang inumin, ang kanilang panustos sa paglalakbay na ito. No? Pangalawa,
Ipinaalam niya ito upang mapaghandaan nila ang kanilang mga kaaway na kung gaano kalakas ang mga Romans, paano sila kabihasa, sanay sa pakikipagdigmaan, paano sila karami. So ibig sabihin, para maihanda nila ang kanilang sarili, para maitatag nila ang kanilang mabigyang lakas ng loob ang kanilang sarili habang papunta roon, makapagtawakul sila ng maigi sa Allah subhanahu wa ta'ala, makahingi, makapagduwa sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. So gawin nila ang lahat na magpapalakas ng dibdib nila sapagkat alam nila ang kanilang haharapin ay marami. Kung ito itatago ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, masurprise sila. Ito ang dahilan na hindi nila paghanda, napakarami ng kalaban, like 100,000 laban sa 30,000. Subhanallah. So ito'y malaking pagkabigla at pagkagulat na siyang may posibilidad na madismaya sila, magkaroon sila ng takot o nervyos sa pangyayari. So that's why sinabi na agad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam para hindi na sila mabigla dahil alam nila marami ang tao ng mga Romans na ito, matatapang, sanay sa digmaan, fully weapons, no? Talagang ito ang kaharapin nila. So mai-prepare nila ang sarili, maihanda nila sarili na sa ganitong sitwasyon. That's why sinabi na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanilang pakay. Number 3, sa journey ito, no? Ito ay napakainit. Alam natin, utos na Allah subhanahu wa ta'ala. That's why kailangan sumunod. So, ibig sabihin, matindi ang pangangailangan. Alam natin, hindi sila alos makalabas sa kanilang tahanan. Sobrang init na ito. Sa panahon ito, alos July to August to summer, tag-ani. Napakainit ng panahon na ito. So, dito ay mapaghandaan nila ang kanilang mga pamilya na ihanda ng pagkain para sa kanilang pag-alis ay mayroon silang ikabubuhay ang kanilang mga pamilya. Ipiprepare nila ang kanilang mga pamilya. At of course, yung mayroong mga transaksyon, tapusin na ang kanilang mga transaksyon upang sa ganun ang kanilang mga kasunduan, binigyan pagkakataon na matapos ang mga bagay na ito, tapusin na nila ang mga transaksyon na ito sapagkat mayroon silang kakaharapin. So ang lahat ay ipaghanda na, no? Especially ang kanilang mga pamilya, iwanan itong ikabubuhay nila. Okay? That's why sinabi ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, malayo paglalakbay. Actually, all in all, ito ay 20 plus pabalik. Actually, ito almost 50 days ito balikan ang pag-i-stay at pabalik sa Madina ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito rin, number 4, ang pangangailangan ng paglilihim ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito kailangan Kasi sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung bakit siya naglilihim sa kanyang mga sahaba every time na targetin niya ang tribong ito sa Arabian Peninsula, nasa loob siya ng Arabian Peninsula, so nag-iingat ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makarating sa mga ganitong tribo na makarating dito, so masurprise attack o ambush itong mga Muslim. So hindi niya agad ito pinapalam, maliban na lamang pag malapit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nadaanan nila ang posibilidad na mayroong threat sa kanila, mga trato na sila ay Muslim, kaaway sila, papatayin sila kapag nakita sila. So, pag nailagan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, malapit na sa mga kaaway, at saka niya sasabihin sa mga sahaba. Pero dito, hindi niya na kailangan pagsabihin dahil walang treat dito, walang pakikitang nagbibigay babala, maliban ang mga Gasanite at saka mga Romans mga Christian Arab saka Romans. So, ibig sabihin, wala silang dadaanan na mayroon silang kaaway na dadaan ng mga tribo-tribo. Wala. Dahil ang alam natin, ang Arabian Peninsula almost nag-Muslim na ito. So sa labas nito, wala silang dadaan ng ganito. So hindi ko kailangan itago, di ba? Hindi niya kailangan tago ng Prophet sa Islam. Wala naman tayong panganib na dadaan, walang ibang tribo na may trip tayo. See? So hindi na kailangan ng Prophet sa Islam na itago ito. That's why hindi niya ito tinago. Yun ang pamamaraan, estilo ng Prophet sa Islam sa lahom ng Arabian Peninsula kung bakit niya tinatago. Dahil marami ang trip sa kanya o babala na papatay ng mga Muslim, maraming kaaway sa mga tribo-tribo. That's why hindi niya agad sinasabi para sa ganun, maging lihim ito, hindi kumalat ang balita sa mga tribong to para ma-surprise attack sila o ambush, hindi magawa yun. So ngayon, dahil Muslim na ang Arabian Peninsula, so wala na sila kanilang paglabas ng Arabian Peninsula, papuntang Roma o Tabuk, pagkalabanin ng Roma, so wala silang dadaanan na kaaway na ganun. That's why ibinunyag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang panganib na dadaanan. No? Number 5, dito, ipinakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ang sitwasyong lalakarin na napakalayo, no, nakita nila ang sitwasyon is masyadong seryoso. So, masyadong seryoso ang lakad na ito. So, kailangan nila dito ang great financial support. So, that's why, ang lahat ay nagbigyan nila, nagbigay sila ng lahat ng suporta dito sa paglalakbay nito. Maliban lamang ang mga hipokrite. Bagpos ang mga hipokrito ay nanunuya pa sa mga nagbibigay ng Muslim ng abot lamang sa kanilang mga kakayahan, ay tinutuya pa ang mga ito. No? Bagamat sila ay hindi naman sila nagbigay dito. Bagamat ito ang mga ilang dahilan, no? Inshallah.
Bagamat ang Prophet sallallahu alaihi wasallam serious ang kanyang lakad na ito, so hindi niya nakalimutan ang pangangalaga niya sa Madina. So ibig sabihin, sa kanyang pag-alis ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inappoint niya bilang gobernador itong si Muhammad ibn Maslama sa kanyang pag-alis, habang ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay wala doon. Sa kanyang pagkawala, si Muhammad ibn Maslama muna ang gobernador sa Madina, siya ang mga alaga sa tao doon, at si Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ang siya namang iniwan bilang iniwan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na tagapangalaga sa pamilya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga pamilya. Actually, tinuya pa dito si Ali radhiyallahu anhu ng mga hipokrito, no? Itong mga hipokritong to, tinuya si Ali. Sabi nila, si Ali, alam mo ba kung bakit hindi ka sinama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil ikaw ay pabigat lamang sa kanya. Dahil ikaw ay pabigat lang sa kanya, that's why hindi ka na sinama ng Ali, ni Prophet sallallahu alaihi wasallam upang hindi ka magpabigat. So ginawa ni Ali, hinabol niya ang mga Muslim, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sumakay siya, at nang mahabol niya, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay isinumbong niya ang mga gawain ng mga hipokritong ito, na sinabi niya, Ya Rasulullah, kung bakit po kayo hinabol? Dahil sinabi ng mga hipokritong ito na ako'y pabigat lamang sa inyo, that's why hindi niyo ako isinama, dahil ako ay pabigat lamang, upang maging magaan ang inyong paglalakbay, hindi niyo na ako sinama. Ito ay nahabol ni Ali ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sundalo sa lugar ng Al-Jur, at kung saan sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, hindi totoo siyang sinasabi ng mga hipokritong ito. Iniwang kita doon upang pangalagaan ang ating mga pamilya bilang successor ko. Successor, kapalit, kahalili. Si kahalili, kapalit ko. Tulad ni Musa, mayroon siyang kahalili si Haron, ngunit hindi na propeta dahil wala ng propeta pagkatapos ko, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ay pinagutusan niya si Ali na magbalik muli doon bilang successor ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapalit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang Prophet Muhammad at si Ali ay bumalik sa Madina. So ito ang malaking mistake na nangyayari sa mga na kusaan malaking mistake na ininterpretasyon ng mga gusto nila si Ali na maging kalipa, na kung saan sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ang kahalili ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin nila, siya ang dapat kalifa after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This completely false interpretation. See? Why? Because dito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-utos siya kay Ali in specific lamang. Bantayan niya, pangalagaan niya ang kanyang pamilya. Ang pamilya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at pamilya niya, kung saan naman ang generally ipinag-utos niya bilang gobernador ng mga Muslim ay si Muhammad ibn Maslama. Now, kung titingnan natin dito, ang successor ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay si Ali, ibig sabihin sa kanyang mga pamilya. Pangalagaan niya ang pamilya, pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pangalagaan niya ang pamilya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung si Prophet sallallahu alaihi wasallam ay sakaling mawala, siya ang kapalit ng mga ngalaga sa pamilya. Ayun ang utos niya. Bumalik ka, bantayin mo ang aking pamilya. Ikaw ang aking successor, ikaw ang aking kapalit. Saan? Sa pangangalaga ko sa aking pamilya, ikaw mangangalaga sa aking pamilya. Hindi ikaw ang magiging kalipa. Dahil kung mayroong magiging kalipa dito, mas higit si Muhammad ibn Maslama, sapagkat siya iniwan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam as gobernador, as namumuno o nangangalaga sa mga Muslim sa Madina. Higit siyang mayroong karapatan na siya ay maging kalipa. Pero hindi sa ganun man, hindi pa rin ito. Dahil bawat naman naglalakbay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, gumagawa siya ng gobernador. So ibig sabihin, lahat bang ginawa niyang gobernador ay may karapatan lahat maging kalipa? No. Hindi ganun ang mga interpretasyon. So sa wala sa mga ito, ang sinasabing si Ali ang siyang successor ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya dapat may kalipa. No. Ito ay inutos niya lamang sa specific na pag-utos. Bumalik ka, bantayin mo ang ating pamilya sapagkat ikaw ang aking successor. Ikaw ang kapalit ko. Saan? Sa pangangalaga ng pamilya natin. Okay? So, ibig sabihin, maling interpretasyon na sinasabi pagkapatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya ito na siyang kapalit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, ginawa ng general ang magiging kalipa. This is a big mistake interpretation, no? Alhamdulillah. So, dito, makikita natin ang mga ilang istorya dito, tulad do halimbawa ni Abu Kaitama, na kung saan nang sila ay umalis na. Actually, itong si Abu Kaitama, alos the same ang kanilang story ni Ka'b ibn Malik. Insya Allah, dito ay napaksahin muna ngayon ang story ni Ka'b ibn Malik, kung saan napakaraming benefits na malalaman natin sa story ni Ka'b ibn Malik sa
Baitul Tabuk na ito kung saan pagbalik niya sa Madina ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, inshallah, doon natin buksan ang istorya ni Ka'b ibn Malik na kung saan napakaraming Muslim ang ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na huwag siyang kausapin, huwag siyang bigyan ng salam. Subhanallah, no? Ano kaya ang nagawang maling kasalanan ni Ka'b? So actually, ito si Abu Khaythama almost the same na halos ang kanilang istorya ng dalawang ito. Niya lamang ang pagkakaiba, si Abu Khaythama ay umabante siya para habulin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero si Ka'b ibn Malik hindi siya umabante upang habulin ang mga kamusliman. Yun ang pagkakaiba. Almost na lamang mahulog sa pagkakasala. Nahulog na sa pagkakasala si Abu Khaythama. Niya lamang ay nakabawi sa bandang huli dahil humabol pa rin siya. No? Itong istorya ni Abu Khaythama na kung saan sa kaka-prepare, hindi siya nakakapag-prepare bukas na lamang, i-prepare bukas na lamang, until finally nakaalis ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kanya kasama, hindi pa rin siya nakaprepare. So ngayon, atras abante ang sitwasyon niya, tulad ni Ka'b ibn Malik, ganyan din ang sitwasyon niya. So until na makaalis ang mga Muslim, so si Ka'b ibn Malik, Abu Khaythama, mayroon siyang garden, alam natin, no? So ang kanyang asawa, siya ay naglatag doon sa ilalim ng puno ng palmera, at siya ay naglagay doon ng makakain nila. At inisip dito ni Abu Khaythama, sabi niya, bakit ako naririto? Sabi niya, samantalang ang ating mga kasamahan ay naroon. No, sabi niya, hindi ako kakain, hindi ko gagalawin to. Hanggat hindi ako nakasama sa kanila, ako sasama, iiwanan ko to. So, bakit ako naririto? Nandoon sila. So, nag-decide siya na siya ay sumakay ng kanyang masasakyang animales at siya ay umabol sa Prophet sallallahu alaihi wasallam at na makita ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. I hope this is Abu Khaythama at siya nga si Abu Khaythama. No? Sabi niya, kung dahilan, bakit nalit ka sa niya? Rasulullah, ganito. Alos mahulog ka sa pagkakasala, Abu Khaythama. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So at least nakabawi pa rin si Abu Khaythama dahil nakahabol siya. Another story, sinabi ko na kanina, no, si Abu Dar al-Ghifari, kung saan ang kanyang nasakyan ay dalang may sakit o pinakakila dahil so wala sa masakyan, naglakad na lamang si Abu Dar al-Ghifari. Actually, hindi ko na ulitin to dahil nabanggit ko na rin to sa nakaraang topic na kung saan binigyan natin ng full story details, no, ang kanyang buhay nitong si Abu Dar al-Ghifari. That's why hindi ko na rin ipaliliwanag. At kanina, ipanaliwanag ko lang ang kanyang paglalakad. Hindi siya nakasakay dito. So makikita natin, naglalakad lamang siya, no? Abdullah bin Sabihin, napakahirap na sitwasyon ang ginawa nitong si Abu Dar al-Ghifari, no? Actually, meron pa rin na sinasabi na kung saan isang sahaba na kung saan nakiusap siya sa mga sahaba kung sino ang maaaring magsakay sa kanya, at pagkatapos ang lahat ng posibilidad, inshallah, na mabigay ng buti o ganima sa kanya ay ibibigay niya sa magsasakay sa kanya. Gusto niya na talaga sumama sa jihad, no? So makikita mo, isakay siya, then pagkatapos lahat ng ganima kung magtagumpay, ibigay siya, pagsakay sa kanya. So alhamdulillah, kung halimbawa, kung tatanggap-tanggap na ganima, kung ito hindi niya kamelyo, bigyan niya ng 3 kamelyong ganima itong tao. So kung papayag siya, kukunin niya ito, no? Alhamdulillah, as far as I know, ito si story ito ni Wasilla, no? Wasilla. Okay? Pumayag naman ang isang sahaba, sabi niya, okay, sa isang kondisyon, kung bibigay mo ang ganima, sabi niya, pero hindi kita masasakay na sabay. Kung gusto mo, salit-salit tayo, sakay ako, lakad ka, sakay ka, lakad ako, sakay ka. Then, sama na kita sa aking pagkain. Sabi niya, okay, so makikita niyo yung sinasabi kanina, minsan hindi sila nasasabay, hindi sila makasakay lahat, so salit-salit sila sa pagsakay. At sinama niya sa provision nito, sinama niya sa pagkain. Pero kung wala kang masakyan, walang magpupusa sa iyo, walang pagkain, paano ko sasama? Ikamamatay mo ito. Yun ang sinasabi natin na. Pero at the time na mayroong magsasama sa iyo, alhamdulillah, ikaw ay dapat sumama sa jihad na ito. So sumama sila until na makabalik sila at nagkaroon ng ganima. Ang mga kamusliman, ibinibigay niya ito sa taong kausap niya. Sabi niya, nasaan ba yung kamelyong binibigay mo? Sabi niya, tingnan ko nga. So pinarada niya, napakaganda ng kamelyo mo. Sabi niya, alhamdulillah, sabi niya, napakaganda ng ganima mo, napakaganda ng kamelyo mo. Sabi niya, pero sabi niya, brother, sabi niya, iuwi mo na yung mga kamelyo mo sa iyo yan. Sabi niya, di ba nag-usap tayo? Sabi niya, no, ang aking intention, sabi niya, ay
ang para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko intention talaga yan, ang mga ganimang yun. So, iuwi mo na yan. So, napakaganda ng kanyang ugali, no? That's why sinabi nitong si Watila na siya nakasakay ko, nakasama kong sa niya, ang pinaka-best na mayroong ugali sa aking mga kasama, sa aking mga kasama, itong kasama kong ito. Sabi ni Watila sa pangyayaring ito, no? Alhamdulillah. So, now, isa dito, ang bago tayo mag-close I think this is part 2, no? Bago tayo dumako sa part 3, ay dakuhan natin ang Masjid Dirar. Itong Masjid Dirar na ito, no? Itong Masjid Dirar na ito yung sinasabi ko kaninang mayroong itinatagong lihim itong si Abdullah Ubay bin Salul na kung saan nakatanggap ito ng sulat no? Kilala niyo ito, binigyan na natin detalye din ito sa Baitul Fuqud si Abu Amir Ar-Rahib, no? So hindi ko na ulitin to, si Abu Amir Ar-Rahib sa Baitul Fuqud na kung saan ang taong ito ay nagmagambre si Ubay bin Salul sa Madina. Siya ay nag-fled pumunta ng Makkah, nakisama siya sa magdibahan sa Makkah sa Maytong Uhud hanggang siya mapunta sa Roma, at ngayon ay tinanggap siya sa Roma ng Caesar, at ngayon ay sumulat sa kay Ubay bin Salul na sinasabi niya, bigyan mo ako ng lugar, bigyan mo ako ng tao. Then pagkatapos sa paglabigyan mo ako ng lugar, bigyan mo ako tao, at ang mga Muslim ay naparito, tatawagin ko ang mga tao ng Caesar, at pagkatapos sila ay kunin upang itapon ang mga Muslim na ito. So ito ang sulat na nandoon kay Abdullah bin Salul. One of the possibility na inaakay nila ang mga ito sa bahay na kung saan na sinulong ng kamusliman na huwag silang sumama dahil mayroon silang gagawin, no? So, alhamdulillah, itong Masjid Dirar na ito ay sinasabi ito ay Edin Masjid o harmful masjid, no? False masjid. Ito hindi masjid ng muttaqin, kundi masjid ito ng masama o pademonyo, no? So, ito ay ginagawa nila, actually nandun pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay almost papunta ng Tabuk. Sinabi niya ni Abdullah Ubay bin Salul, actually nakakita nito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Rasulullah, bago ko naman umalis, sabi niya, bakit hindi bigyan blessing masjid? Mag-greet ka ng 2 rakat, magsala ka ng 2 rakat. Sabi niya, masjid, dito ka na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? So, of course, alam natin, ito ay mga munafik. Ano naman plano naman ito? Ito yung basket po ba? Almost walking distance lamang. Bakit kailangan nila magtayo, no? So, nagtataka ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, tinanong niya, si Ubay bin Salul, sabi niya, bakit ba kailangan ng masjid? Mayroon ng masjid dito. So, sinabi nila, ya Rasulullah, mayroong na matatanda sa amin, mahihina na sila, hindi na makalakad papunta riyan. Especially, minsan madilim, especially, minsan umuulan, pero once a year lang umulan dito. So, pinakapira kung ano-anong alibay nila. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya convinced dahil mga munafik ito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya sabing no, pero sabi niya, inshallah, pagbalik ko, inshallah. So, pumunta muna ng Tabuk, busy pa kami sa paglalakbay ngayon, pupunta ng Tabuk, then pagbalik ko, inshallah, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, ang masjid na ito, ang lugar na ito, itinayo lamang ni Ubay bin Salul dahil sa sulat ni Amir, okay? Ni Abu Amir Ar-Rahib, dahil hanap siyang place, si Amir Ar-Rahib, at bigyan siya ng kasama, mga hipokrito, at pag may Muslim na naligaw, tatawagin niya ang mga rahuan ng Caesar at pumunta rito sa lugar na iyon, tatapon ng mga Muslim. So napag-isipan niya magtayo ng masjid. Magtayo ng masjid. So ang masjid dito, hindi masjid na mutakong, kundi gagawa ito ng kasamaan, kalukuhan, kademonyuhan ang plano nila sa lugar ng masjid na ito. Okay? So, ipinangako ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay pagbalik niya, inshallah, kung sakali, inshallah, ay ibibigay niya ang gusto ni Ubay bin Salul, pero hindi niya sinabing no. Alhamdulillah. So, actually, itong si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ba na idinuwa niya itong si Abu Amir Ar-Rahib, na kung saan ang duwa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mamatay siyang estranghero, malayo sa pamilya at malayo sa kanyang kaibigan, at namatay ito sa Roma malayo sa kaibigan, malayo sa pamilya, no? At estranghero. So ito ang duwa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanya, no? So alhamdulillah, alam natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa nangyari ito, hindi siya kumbinsido
sa plano ni Ubay bin Salul kung bakit ito nagtatayo sila ng masjid. So, that's why pinabayaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sige, sabi niya, abala kami sa paglalakbay, inshallah, sa pagbalik ko, inshallah, yung inihingi niya 2 raka upang maging nilang blessing sa masjid na itatayo nila, no? So, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang ito ay pabalik na, ang Allah subhanahu wa ta'ala actually ay nag-reveal siya. Nag-reveal siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, pinarating niya kay Jibril alaihi salam, pinag-utos niya na huwag siyang magsala sa masjid na iyon. Na huwag siyang magsala sa masjid na iyon ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Jibril, ang masjid na iyon na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay ipinag-utos niya si Ammar bin Yasir at ibang Muslim na wasakin yun at sunugin. So, binasak at sunugin. Ang masjid na ito, no, for reason na tinawag sa masjid na ito ay matatagpuan natin sa Surah Taubah, chapter 9, verse 107. Okay? Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa masjid na yan. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladina ittakhadhu masjidan diraran, yang una, diraran harmful, o kaya evil, no? Masama. Okay? Diraran, wa kafaru, wa tafrikam bainal mu'minina, wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu minkam. See? At sa kanila ng mga munafik mapagkunwari, nagtayo sila ng masjid, ng dirar, harmful masjid or evil masjid, bilang paraan pamiminsala. Yan ang masjid, pangalawang tawag, ang pamiminsala, no? Pamiminsala sa mga mananampalataya at kawalang pananalig, masjid na walang, masjid kufur. Ibig sabihin, masjid na walang pananalig at upang pagwatak-watakin ang mga sumasampalataya. As masjid upang pagwatak-watakin ang mga sumasampalataya at bilang isang himpilan ng mga nakikitigma kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo noon pa mang una. So, ibig sabihin, ito ang masjid na kanilang itinatag in for reason. Masjid na kung saan isang masjid na mapaminsala o harmful or devil or masjid kufur or masjid na kung saan pag-iwalayin ang mga Muslim at masjid na lumalaban, nakikipagdigma sa landas na nakikipagdigma at sila ay nakikipagdigma kay Allah at sa kanyang sugo. Ito ang masjid na itinatag ng mga munafik na ito, no? So actually, itong mga munafik na ito, as far as I know, ang malaking benefits ng Battle of Tabuk, this is the end. This is the end of the munafik in terms of their aspiration. Pagnanasa, paghahangad. Ito na ang huling paghahangad, pagnanasa nila sa mga kamusliman, no? Actually, malapit na mamatay si Ubay bin Salul at maraming ipokrito ang nagpakatotoo after na kanyang kamatayan itong si Ubay bin Salul. That's why tinanong siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar, sabi niya, kung pinakinggan kita nung patayin mo sila, naging matigas sila lumayo, pero ngayon nakita mo dahil hindi natin ginawa yan, so alhamdulillah, nagbalik sila ng totoo at nagpakatotoo sila sa kanilang pananampalataya. Sabi niya, ni Umar bin Khattab, palagi ang desisyon ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na lamang palagi sa aking desisyon. Tama, higit palagi ang desisyon ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa sa aking desisyon. Sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, no? So, ibig sabihin, ang purpose ng masjid na ito ay hindi mabuti. That's why, sa ating mga Muslim, itinatagubili na Ahlus Sunnah wal Jamaa, kapag mayroong mga masjid na itinayo ang purpose ay masama, ang layunin, mga bidaa, ang gawain pagpupura, ang imam ay kupur, ang sumasamba ay kupur. So hindi tayo itinatagubilin na pumasok dito at magsala. Maging ang Prophet sallallahu alaihi wasallam itinagubilin dito na huwag siyang pumasok dito, huwag siyang magsala dito, no? Huwag siyang pumasok at magsala sa masjid dirar na ito, bagkus ito ay ipinawasak at pinasulog ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ito ay hindi masjid ng mutakin, kundi ito ay masjid of the devil, masjid dirar, na mapaminsala, mapagwatak, lumalaban sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. This is a masjid kufur, hindi ito masjid ng mga mutakin. At marami sa panahon natin ngayon na kung saan
mayroong gumagawa ng masjid, pero makikita mo ang gawain nilang pagsamba ay napakalayo at labas sa pananampalatayang Islam. Ang layunin sa masjid nito ay gawain pagsamba ay gawain pagsambang kufur, gawain pagsambang bidaan na kung saan paglabas sa Islam, gawain pagsamba na kung saan lumalaban sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa ganito ay hindi tayo inaatasan na pumasok sa ganitong mga uri ng masjid upang magsala, even na iyon lang ang masjid sa lugar na yon. Hindi tayo pinapahintun pumasok ng masjid, even na natatawag itong masjid para sa Allah subhanahu wa ta'ala. They are na masjid muttaqun. Sila ay mga para sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito masjid para sa kanya, kundi ito ay gawaing tahanan ng mga itinuturing na tahanan demonyo, tahanang mapaminsala, tahanang ipagwatak-watak ang mga mabubuting alipin na lasmatan, tahanan lumalaban sa batas na Allah subhanahu wa ta'ala o sa kanyang batas na daladala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi tayo pinapahintulot na pumasok sa mga ganitong masjid, no? So actually makikita natin, minsan sabihin natin, oh mga Shia may mga masjid, pero pasok ka ng pasok doon, sala ka na sala doon. Alam naman natin ang mga Shia namiminsala lamang sa mga kamusliman, sa pananampalatayang Islam, sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay gawain ng pamiminsala. That's why ang mga masjid itinuturing na hindi ito masjid muttaqun, kundi ang mga masjid nila ito ay tinuturing na mga masjid na kusihang mga masjid edil, mga masjid harmful, mga masjid kufur, no? So hindi tayo ina-allowed na pumasok na magsala sa mga masjid na ito. So kung sakali tayo naliligaw sa mga ito, napansin natin na ito yung mga masjid ng Shia, next time huwag na natin gawin ito, o either na tayo ay nagsasala, so we can stop in our sala, so kung lumabas tayo at magsala tayo sa ibang lugar kung wala lang ibang masjid ang mga Ahlussunnah wal Jamaah. Inshallah. So sa susunod, dadako tayo sa ikatlong parte ng Battle of Tabuk, no? Inshallah, ito na ang last battle ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At actually, sinasabi ko paulit-ulit, malapit na matapos ang ating pinapaksang sira ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana ay hindi magkaroon ng balakid para hindi ko matapos ito, no? Alhamdulillah, sana ipahintulot na Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y matapos at mangyari. Ito'y gawing kapakipakinabang sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong Tagalog na ito, na kung saan almost all details ang ating pinapaksa sa buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why mabot ito ng napakaraming part, no? At maging kapakipakinabang ito sa mga susunod pang generasyon na ating mga anak ng Muslim, no? Napakahalaga ito na pagbilin natin na pag-aralan nila ang buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially meron na tayo Tagalog full details like this, na kung saan, alhamdulillah, hindi rin naman ganang akin ito ang ating isinasalaysay, kundi ito ay galing sa mga aklat ng mga bihasa pagdating sa istorya ng sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially Ibn Kathir, Ibn Ishaq, Ibn Sham. So sa mga alam natin scholar ngayon, pinag-ipon-ipon natin because they are English, tinagalog lang natin. Actually wala naman tayong knowledge kundi ang mga itinatagalog lang natin niya, ang mga pinagkalooban ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong mga istorya sa sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga maaalam natin ng mga scholar ngayon tulad ng mga sira tulad ni Yasir Ibn Qadi, si Jangda at iba pa, no? Na gumagamit ng sira, si Abu Musab. So lahat pinapakinggan natin, then pinatagalog lang natin, pinagsasama-sama natin yung mga authentic na kung saan nalungkat natin sa mga aklat, ng maraming aklat, especially Ibn Kathir, volume 4 ito, napakaganda ng kanya aklat, full detail, pati ang mga talagang ang mga chain nito, talagang makikita mo lahat doon, no? So pinagsama-sama lang natin, pagkatapos sinusulat natin, pagkatapos pinatagalog lang natin. So wala naman akong ang sariling ibig sabihin, kaalaman sa bagay nito, kundi ibinabahagi lang natin, tinatagalog lang natin, no? Ang mga salaysay na English ng mga pinagkalooban kaalaman ng Subhanahu English sa istorya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why meron na tayong Tagalog ngayon, pinilit natin, pinasumikapan, isalin ito, upang sa ganun ay ang mga kapatid nating mahihina na hindi na unawan ng English, ito na ang pagkakataon para mapag-aralan nila ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, malaki isa na gawin itong malaking pakinabang sa atin na Allah subhanahu wa ta'ala. Kalugan tayong lahat, insyaAllah. Wa khairan, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allahu
الله